Any reverse osmosis may reject water. Yung reject water, sir, ano ang gagawin natin doon? Tatapon nila. Tapon talaga yan. Panghugas, pang household, Kaya pang laundry. Okay. Pero hindi po siya madumi ha. It's a water na nireject ng system kasi malaki na yung mga particles na nandun. Hindi na potable. Hindi siya for consumption. To be honest, depende sa lugar. Pwedeng maging potable. Malaki lang po ang particles ng water nandun. Pag ininom mo, mabilis kang mabunsol. Kasi parang ganito yan. To cut the story short, yung reject water, some of the area are actually drinkable. Crazy, no? Reject water is Reject water drinkable. Okay, paliwanag ko sa inyo kung bakit. Ano po ba ang parameters natin for national drinking water? 600 ppm below. Yun yung passing. Paano kung yung water source mo? 100 ppm. So from 100 ppm, magre-reject ngayon ng water yan. Technically, nasa 180 to 200 ang parameters nun. So ang tanong, pwede ba siyang inumin or hindi? Siyempre, pwede. Kasi 180 lang siya eh. Kaya lang yun nga, mabigat siyang inumin. Hindi mo siya mabebenta ng maayos. Ayaw mo naman, sir, na magbebenta ka ng tubig tapos niluluwa sa harap mo yung tubig mo. Ang diskarte natin sa ganun, siyempre, panghugas na lang. Pero kung ipapadaan mo siya sa another filtration, another process, another method, UV light mo, pwede mong ibenta as mineral water. Para ma-explain ko sa inyo maigi, ganito kasi yan. Ang reverse osmosis, ang trabaho po niyan, kukunin yung malinis, tatapon yung marumi. Pero hindi doon dumi. Kasama-sama po doon ang minerals, calcium, sodium, magnesium, potassium, yung kailangan natin sa katawan. Nandun yun. Tinatapon ng system. Ito, pure water lang to. Ito, may minerals. Yun yung tumatapon. Again, hindi lahat ng lugar, i-encourage ko na gamitin yun na pang-inom. Kasi sabi ko nga kanina, paano sa inyo? May contamination kayo ng arsenic, cadmium, lead, mercury. Hindi mo siya maiinom.